Nagising si Arabella at masama ang loob niya. Sa kanyang pagmulat ng mga mata, nakita niya madilim na ang labas. Napatayo siya at saka tinignan ang balkonahe at sobrang dilim na. Hindi niya alam na sobrang tagal niyang nakatulog at gustong makita ang asawa. Wala na sa mood na bumaba si Arabella habang naiisip ito na maaari niyang gawin para mapuntahan si Grigor. Mayroon na siyang idea kung nasan ito ngayon at hanggang ngayon kasi wala pa rin ito sa tabi niya. Nang bumaba ito sa first floor ay agad naman naging alertong mga katulong at pinaghain ito ng pagkain. Simula kaninang umaga kasi hindi kumakain si Arabella at saka ng tanghali. Hanggang ngayon ba naman ay hindi pa rin ito kakain? Umupo ng dahan-dahan si Arabella at saka kinain itong pagkain na nakalagay sa lamesa. Tanging pasta lamang ang kinakain nito at saka lutang na lutang. Panay ang isip nito dahil talagang gusto na niyang makita si Grigor. May gusto po ba kayo, Lady Ara? Kamustang pakiramdam niyo? Tanong ni Butler Tad at hindi ito sinagot ni Arabella. Panay kasi ang isip nito kung paano makakalabas sa asyenda. Alam niyang maraming nakabantay sa kanya at imposible talagang makakalabas siya rito at ang dami rin ng bodyguard ang nagbabantay sa labas. Meron pa ba nito? Nagugutom kasi ako. Sabay turo sa pasta tumangon naman si Butler Tad at nagmadaling kinuha ang pagkain. Talagang gutom na gutom si Arabella at hindi nito magawang mag-inarte. Kinain itong pagkain na nakahain sa lamesa at nais niyang magbaon ng pagkain. Kapag natulog na ang lahat ay saka naman siya aalis. Napansin niyang cookies na palagi niyang ginagawa at nakaisip ng paraan. Pwedeng ilagay mo yan sa lalagyan para may makain ako sa kwarto. Kapag tapos na akong kumain ay magpapahinga akong muli. Sambit ni Arabella at saka ngumiti. Ayaw nitong ipakita na may balak siya mamaya. Kaya naman humigpit ang pagkakakapit nito sa suot na bestida. Wala pong problema. Sabay nilagay na nga ito ni Butler Tad at kinuha ni Arabella. Salamat dito, mauna na ako sa itaas. At wala pa rin ba si Grigor? Hindi nagsalita si Butler Tad at hindi pa rin kasi talaga umuwi si Grigor. Wala silang idea kung ano nga bang nangyari dito. Kaya naman naglakad na lang si Arabella at alam na niyang sagot sa tanong niya. Sa kanyang pag-akyat, nagmamadali itong maligo at kinuskus niya ng maigi ang katawan. Gusto niya maging malinis bago umalis ng hasyenda at nang siya'y matapos, lumabas siya at nilak agad ang pinto. Kumuha siya ng bestida na kulay itim na sa ganon hindi siya makita ng kahit na sino. Kaso, napatingin si Arabella sa salamin dahil sobrang puti naman niya. Napasimangot naman ito't saka umupo sa upuan. Hindi niya alam ang gagawin at saka tumingin sa orasan. Pagsapit ng 10:00 ay magsisimula ng matulog ang lahat at mawawala na rin ng mga bodyguard na bantay sa labas. May 1 oras pa si Arabella bago maghanda at kinuha niya ang isang rubber shoes at saka isinuot. Tinali niya rin ang buhok at kumuha ng itim na balanggot. Kasabay noon ang pagkuha niya ng backpack na bag at inilagay ang cookies na binigay sa kanya ni Butler Tad. Buti na lang talaga ay may mini refrigerator sila sa itaas at kumuha rito ng 3 inumin at nilagay sa bag. Halos lahat ng importanteng bagay na kailangan ni Arabella ay nagawa niyang kuhanin. Maging ang wallet niyang punong-puno ng pera nang dahil sa asawa. Kahit hindi ito ginagalaw ni Arabella ay mukhang gagamitin na niya ito. Kaya naman mabilis niya itong nilagay sa bag at kinuha ang cellphone. Pinatay niya ito pansamantala at ayaw niyang mahanap siya ng mga ito kung sakaling hindi siya uuwi bukas. Nang matapos si Arabella ay saka siya napatingin sa orasan. 10 minuto na lang bago mag-10:00 at napasilip ito sa bintana. Nagsisimula na silang umalis at saka hindi maiwasan ni Arabella ang kabahan. First time niyang umalis ng bahay nang walang kasama. I can do it, mahinang sambit ni Arabella at bumuga ito sa hangin. Pasimple siyang naglakad palabas at hindi siya gumamit ng elevator. Naglakad lang siya pababa sa hagdan at saka dahan-dahang sumilip. Nakita niya si Judy na papasok na sa kwarto nito at kinakabahang maigi si Arabella nang marinig niyang nilak ni Butler Tad ang pinto. Pakisilip nga muna si Lady Ara, utos ni Butler Tad kay Judy at tumakbo ng mabilis si Arabella papasok sa kwarto niya at saka inilagay lahat sa ilalim ng kamang mga gamit na kanyang daladala. Siya ay mabilis na humiga at kinumutan ng buong katawan. Sobrang bilis ang tibok ng puso ni Arabella at naramdaman nito ang pagbukas ng pinto. Siya ay napapikit kaagad at naramdaman nitong sumarang pintot nang maramdaman nitong nakaalis na si Judy. Agad nitong nagmadali na kuhanin ang bag niya sa ilalim ng kama at mabilis na naglakad pababa sa hagdan.
Wala nang katao-tao at napansin ni Arabella ang nakasarang pinto. Dahan-dahan itong naglakad palabas ng mabuksan niyang pinto. Siya'y tumakbo at nagtago sa malalaking puno. Siguradong makikita siya kapag hindi siya nagtago dahil sa kaputian niya. Saan ba ako pupunta nito? Wala naman akong madadaanan. Napatingin ito sa gate ng hasyenda sa labas at may isang guard pa rin na nagbabantay. Kinakabahan si Arabella at agad na naghanap ng paraan. Hanggang sa natanaw nito ang isang daan palabas kung saan siya pwedeng dumaan. Patuloy lang sa pagsipa si Arabella na makakita ito ng daan palabas. Sinira lang naman niya ang mga halaman at doon lumusot para makalabas. Hindi rin ito makikita ng kahit na sino nang dahil sa malayo pa rin ang gate ng hasyenda. Sabay na pangiti naman si Arabella nang isang taxi ang nakita niyang padaan sa gawin niya. Agad niya itong pinarat sa kasumakay. Miss, pauwi na po ako. At hindi na po ako natanggap ng pasahero. May hinatid lang ako galing sa airport. Sambit ng matandang driver at kinagat ni Arabella ang kanyang labi. Bababa sana siya nang bigla siyang may naisip. Sige na po Manong, importante lang talaga. Magbabayad po ako kahit 50,000. Sabay abot ni Arabella sa matanda at nagulat ito sa kanyang nakita. Hindi naman ito makatanggi at kinuha ang pera at sobrang laki nun. Talaga po bang ganito kalaking ibabayad nyo? Sobra-sobra po ito. Panay naman ang tango ni Arabella at sa kumandar ng tuluyan ng sasakyan. Nakahinga ito ng maluwag at tumingin sa kanyang relo at malapit ng mag 10:45 p.m. at halos inabot siya ng anong oras nang dahil sa paghahanda. Habang nagmamaneho ang matandang driver, si Arabella naman ay biglang napaisip. Medyo tanda naman niya kung saan sila pupunta pero kinakabahan siya na baka mamaya maligaw sila. Napansin itong dinaanan nila tagad itong itinuro. Lumiko kayo dyan Manong. Sabay ganun ang ginawa ng matanda at sa loob ng isang oras, hindi nagkamali si Arabella at bumaba ito sa kotse. May kalayuan pa ito sa gang base ni Homer, pero sigurado siyang dito siya pupunta. Salamat po Manong, makakaalis na kayo. Kaso, natigilan sa paglalakad si Arabella na magsalitang matanda. Sigurado ka ba miss? Mukhang delikado sa lugar na ito at may nakita ko kaninang may mga armas sa mga lalaking yan. Sabay turo sa mga bodyguard ni Homer. Nakatingin na rin ang mga ito sa gawin nila at hindi naman ito pinansin ni Arabella dahil ayaw naman niyang takutin ng matanda. Huwag po kayong mag-alala kuya, mayaman po kasi may-ari nito at maraming tauhan. Basta umalis na po kayo, okay lang ako rito kasi nandito po ang asawa ko. Namangha ang matanda sa kanyang narinig. Sa mukha ni Arabella ay may asawa na ito at sa sobrang bata ng mukha nito ay hindi pa pagkakamalan na wala itong asawa at halatang nag-aaral pa lamang. Walang nagawa ang matandang driver at umalis na ng tuluyan. Kinakabahan pa nga ang matanda pero may tiwala naman ito kay Arabella. Nangangatal ang mga tuhod ni Arabella nang ito ay naglalakad. Kaso nilaksan itong loob at saka napatingin lahat ng mga tauhan ni Homer kay Arabella. Kinakabahan sila dahil wala silang ideyang pupunta ito rito. Sila'y nagtitigan at agad hinarang si Arabella. Miss, hindi pwedeng pumasok dito, sabi ng isa sa mga tauhan ni Homer at malapit ito sa pinto. Bakit bawal? Kaibigan naman ako ni Homer. At saka nandyan ba si Grigor? Kanina pa kasi siya hindi umuwi. Nagpakit pa nga ito para lang papasukin siya, habang ang mga mata ng mga ito'y panayang titigan. Nakakaramdam na rin ng hindi maganda si Arabella at tumakbo ito papasok. Hanggang sa hahabulin sana ito ng tauhan ni Homer nang mapatigil si Arabella. Nakita nitong mukha ni Grigor at ang labi nito'y pumutok nang dahil sa pagsapok ni Homer. Habang mga tao sa paligid nito'y nakatutok ang baril kay Grigor. Nang dahil sa pagkagulat, tumakbo si Arabella at umiiyak rito. Grigor? Anong ginagawa niyo sa kanya? Gulat na gulat ang lahat nang makita nila si Arabella. Si Homer ay nakatulala rin at hindi makapagsalita, habang si Cairo na nasa tabi nito ay naiwang nakatulala rin at nagtitigan pa nga ang dalawa dahil wala silang ideyang nandito si Arabella. What are you doing here? Sumigaw ng sobrang lakas si Grigor at halos umalingaw-ngaw ito sa buong mansyon ni Homer. Habang panay ang iyak ni Arabella pero nagulat sila nang biglang lumapit si Arabella kay Homer at sinampal ito ng sobrang lakas. I hate you. I trust you, Homer. Bakit mo sinasaktan si Grigor, ha? Wife, stop it. Sigaw ni Grigor at nanggagalaiti sa galit si Arabella at muli nitong sinampal si Homer at halos mabali ang leeg nito. Ang mga tauhan ni Homer ay agad umaksyon at tinutok lahat ang baril kay Arabella. Don't you dare to hurt her. I'm going to kill you. Sigaw ni Grigor at nagpupumiglas ito na makawala.
pero hindi pa rin ito makawala dahil sa dami ng taong pumipigil sa kanya. Put the gun down. Seryosong sabi ni Homer at nakatingin ito kay Arabella. Hindi niya ito kayang saktan kaya naglakad ito palayo. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nakahiga ka lang sa kama at natutulog? Tanong ni Homer at panay pa rin ang iyak ni Arabella. Ayaw nitong tumahan at puno ng galit si Gregor nang dahil sa kanyang sarili. Lumapit naman si Arabella para yakapin ng asawa at panay ang iyak nito. Gregor, hindi ka umuwi. Nag-aalala na ako sa iyo. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Arabella at hindi man lang ito natatakot sa pwedeng mangyari. Gusto niyang alisin ang asawa niya sa pagkakahawak ng mga lalaking ito. Pwede bang bitawan niya siya? Nasasaktan na kasi si Gregor. Sabay pa na yan tanggal nito sa mga kamay ng lalaki at nakita nitong sumenya si Homer at bumitaw ang mga lalaki. Mabilis itong niyakap ni Gregor at hindi niya alam ang gagawin dahil nandito si Arabella. Give me your throne. I'll give what you want. I won't hurt her. Basta ibigay mo sa akin at madali akong kausap. Nagpanting ang tenga ni Arabella at inis na ito kay Homer. Tumalikod dito tinarap si Homer na may halong tapang. Bakit naman niya ibibigay sa'yo? Kahit ibigay niya sa'yo, ayoko! Mariing wika ni Arabella at nanlaki ang mga mata ni Homer at saka tumawa ng malakas. Halos maasar si Gregor at Arabella nang dahil sa sinabi nito sa kanya. Hindi niya akalain na alam na nitong sekreto na tinatago ni Gregor. So wala mo na pala? Wala na pa palang dapat ilihim. Kung hindi siya mapapakiusapan, pwede namang persahan. Sabay tutok ng baril kay Gregor at panay ang iling ni Arabella at niyakap nito si Gregor. Kaya mas lalong naiinis si Homer dahil wala siyang planong saktan si Arabella. Kaya sumenya si Homer at kinakabahan naman si Chiron na nasa tabi lang at pinapanood ang mga nangyayari. Mabilis na kinuha ng mga tauhan ni Homer si Arabella. Kaya naman panay ang pagpupumiglas ni Arabella. Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Sigaw nito at panay ang iyak. Habang si Gregor naman ay agad sinapok ng isa sa mga nakahawak sa kanya pero hindi ito nakagalaw ng tutukan ni Homer si Arabella ng baril. I don't want to hurt her, kaya tumahimik ka dyan, sambit ni Homer at tinali nila ito sa upuan. Huwag niyong higpitan. Tumigil naman si Gregor at kinakabahan itong nakatingin kay Arabella. Nanginginig maigi ang kanyang mga kamay sa galit. Nang makita nitong tinatali si Arabella agad kumirot ang kanyang dibdib. Wala itong idea kung paano ito napunta rito pero masama ang loob ni Gregor nang dahil sa nadamay pa ang asawa niya. Let's fight. If I win, you know what to do. If I lose, then I will give you my throne. Seryosong sabi ni Gregor at tumawa si Homer. Pumesto ito sa gitna ng sala at saka tumango. Yun lang ba? Walang problema sa akin. Kaya ihanda mo sarili mo dahil talagang hindi ka na rin makakauwi ng buhay kasama si Arabella. Nang marinig ito ni Arabella, bigla itong nainis. Sira ba ang ulo mo? Sa tingin mo ba'y matatalo mong asawa ko? Hindi mo nga maagaw-agaw ang trono niya, tapos naghahangad ka pa? Ambisyoso! Sabay irap ni Arabella, natigilan ang lahat at si Chiron naman ay hindi napigilang tumawa. Talagang bilib na ito kay Arabella at parang mapuputulan ng hininga si Chiron sa kakatawa. Kaya sinamaan ito ng tingin ni Homer. Yeah, you're right. That's why I will do my best to kill him with my own hands. Mayabang nasabi din Homer at hindi naman kinabahan si Arabella. Alam niya mananalo ang asawa niya. Kaya naman huminga ito ng malalim at bumuntong hininga. Samantalang si Gregor at Homer ay nagsimula na ngang mag-away. Panay ang palitan nila na sapok at hindi maipagkakailanan lahat na talagang malakas si Gregor. Marami na itong tamang natamo kanina pero makikita pa rin na mas malakas pa rin ito kay Homer. Galingan mo Gregor, huwag ka magpapatalo sa ambisyosong yan. Sigaw ni Arabella at talagang masisiraan na ata ng bait ang iba dahil ito lang ang nakakapagsalita ng ganun sa kanilang boss. Wife, shut your mouth or else I will punch you later. Warning ni Gregor at patuloy lang ang dalawa sa kanilang ginagawa. At habang nakaupo si Arabella sa upuan ay agad itong gumawa ng paraan. Sanay na ito sa ganito tagad kinuha ang kutsilyong nasa likod ng kanyang bag. Hirap pa nga ito dahil may mga laman na pagkain ng kanyang bag at medyo hindi ayos ang pagkakaupo nito. Pero mabilis nitong kinuha ang isang maliit na kutsilyo at sinira niyang tali ng kinabit ng mga tauhan ni Homer. Hindi naman ito ganun kahigpit kaya madali niyang nakuha ang kutsilyo at mabilis na sinisira ang tali habang pinapanood ang dalawa. Iyabang lang bang meron ka?
Insultong sabi ni Grigor at si Homer naman ay mabilis na dumura dahil dumudugo na rin ang labi niya sa lakas ng sapok ni Grigor. Huwag kang mag-alala, hindi ka rin naman aabuti ng buhay rito, akala mo ba? Sa tingin mo ba yung makakalabas ka rito ng buhay? You're wrong! Sabay sapok ni Homer at naliligo ng ang dalawa sa kanilang mga sariling dugo. Habang si Arabella naman ay hindi maiwasan ng maiyak dahil hindi niya maalis ang tali na nakapulupot sa kanya. Panay ang pagpupumiglas nito at punong-puno ng luha ang kanyang mukha. Kaya naman hindi rin makapag-focus si Grigor at mabilis itong nawala ng balanse nang dahil sa pagtingin kay Arabella. Ganyan ka ba kadesperado? Talaga bang gagawin mo lahat para lang makuha ang trono ko? Akala mo ba'y ganun yun kadali? Nandyan pa si Argus at Simon, baka nakakalimutan mo. Ramdam ni Grigor ang inis na namumuo sa mukha ni Homer at narinig na lamang nila itong tumawa. Dahil na rin sa tama naman talaga si Grigor dahil nandyan pa ang dalawa niyang kapatid kung sakaling mawawala siya ngayon. Pwede ko namang kuhanin sa kanila, hindi ba? Pero sa hindi inaasahan, nagkagulo sa buong gang base ni Homer. Anong nangyayari? Sigaw ni Homer at si Chiron ay mabilis na lumabas para tingnan kung sinong nasa labas. Nandito ang mga tauhan ni Grigor at nandito si Argus at Simon. Sigaw ni Chiron at hindi na maiwasan ni Homer na masiraan ito ng ulo. Talagang pinipiga mo ko, Grigor. Akala ko ba'y wala kang pinupunta rito kahit isa? Sana pala tinuluyan na kita kanina pang umaga. Sabay tutok ng baril ni Homer pero hindi nito pinuputok ang baril na hawak. Tumigil ka na sa balak mo, Homer. Kahit kailan ay wala kang makukuha sa amin. Hindi yan ganun kadali. Sigaw ni Argus at napating sila sa gawin ni Arabella at nalaki ang mga matang makita nila ito dito. Ara, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Sunod-sunod na tanong ni Argus at si Simon din ay kinakabahan dahil sa hindi nila inaasahan habang silang dalaway nakikipag-away rin sa mga tauhan ni Homer. Pwede bang magsitabi kayo? Ang papangit nyo! Sa kalagitnaan ng away ay nagawa pang magpatawa ni Simon habang inuubos nilang lahat at busy si Grigor at Homer sa pakikipag-away. Habang si Arabella naman ay halos maliyo, sa dami ng taong nakikita niya tuluyan na nga siyang nakawala. Tinanggal nitong mga tali na nakapulupot sa katawan niya at napatingin sa gawing likod ni Grigor. Malayo ang lalaki at kitang-kita ni Arabella ang pagkasaan nito sa baril. Hindi alam ni Arabella kung bakit siya tumakbo. Walang nakapansin dito dahil busy ang lahat sa kanilang ginagawa. Pero natigilan ang lahat na marinig nilang isang putok ng baril at napatingin ito sa gawin ni Grigor. Pero mas ikinagulat nila nang makita si Arabella sa gitna. Parang naging 360 ang buong paligid kay Grigor at natigilan sila. Si Homer ay gulat na galit itong lumapit sa tauhan niya at sinakal. "What did you do?" Sigaw ni Homer at nag-uumapaw ang ugat nito sa galit. Hindi na ito makahinga pa at nagulat na lang sila nang bigla itong lapitan ni Grigor at tumilapon si Homer sa malayo. "You hurt her? You hurt her!" Parang demonyo si Grigor at nalilisik ang kanyang mga mata. Nagawa nitong sakalin ng lalaki hanggang sa nawalan ito ng hininga. Kaso takot na takot ang lahat dahil sa kanilang nakikita. Hindi na humihinga ang lalaki pero patuloy pa rin ang pagsapok nito. Kasunod noon ang pagkuha nito sa baril na ginamit kay Arabella at saka pinaulan na ng bala ang lalaki. Wala na ito sa katinuan at si Homer ay kinakabahan. Hindi nito akalain na magiging ganitong lahat at parang nawala sa paningin nila si Arabella nang dahil sa takot na namumuo sa kanilang katawan. "Grigor," mahinang tawag ni Arabella pero hindi ito nagpapatinag. Parang bingi si Grigor at hindi ito maawat ng mga tauhan ni Grigor. Pero nahimasmasan ito nang marinig nitong boses ni Argus. "Brother, she's bleeding!" Sabay takbo ni Grigor kay Arabella. Ang dibdib nito'y may tama ng baril at ang kanyang hita ay dinudugo na rin. Parang isang bangungot ito kay Grigor nang hawakan ng asawa. "Blood?" Yun lamang ang sabi ni Grigor at ito ang unang beses na makita nilang ganitong reaksyon ni Grigor. Ang kamay nito hindi matigil sa pangangatal at parang tulala. Si Homer na nakamasid hindi rin makagalaw. Parang isang malaking kutsilyo ang tumama sa kanya at nakatingin kay Arabella na naliligo sa dugo. Pero mas nagulat sila nang biglang umiyak si Grigor. Ang katawan nila ay parang tinamaan ng kuryente. "Hayop ka! Hayop ka, Homer!" Sigaw ni Grigor at hindi ito tumatayo. Panay lang ang mura nito kay Homer at nakatungo si Grigor habang umiiyak. Ang mukha ni Arabella hindi na gumagalaw.
Para itong isang manika at panay lang ang pikit ng mga mata. "Get my car! Bilisan mo, Simon!" Natauhan ng bunsong kapatid ni Gregor at nanginginig din ang kamay nito. Sila ay tumakbo palabas at hindi na makahinga si Arabella. Para itong lantang gulay at hindi na makagalaw. Hindi mapakali si Gregor at nakatingin sa asawa niyang naliligo sa dugo. "Wife, please hold on tight. I swear I'm going to kill him. I will..." Hindi na ituloy ni Gregor ang sasabihin niya nang umiti sa kanya si Arabella. Ang mga ngiting yun ay parang nagsasabi sa kanya na may pangit itong pangitain. You don't need to. I love you. I really do." Paulit-ulit si Arabella at patuloy nitong sinasabi kay Gregor kung gaano niya ito kamahal hanggang sa makarating sila sa ospital at laking gulat na si Soraya ang dugaan sa Arabella. Inaakala nilang ito'y simpleng sugat at dugo lamang pero na makita niya ito ngayon ay nanginginig din ang kamay niya. "Save her, Soraya! Save her!" Parang kakaiba ngayon si Gregor at hindi nagsalita si Soraya at pumasok sa emergency room. Lahat ng nurse at doktor ay tinawag nito at sinimulan nila ang operasyon. Habang ang lahat ay nakatulala, lalo na si Gregor, hindi nito alam ang gagawin at nasasaktan din si Argus at Simon sa kapatid. Hindi nila inaasahang makakaranas ito ng ganito at maaaring maapektuhan si Arabella at ang magiging anak nila. Walang maiisip na paraan si Gregor pero isa lang ang tanging nasa isip niya, kung hindi ang magdasal. What happened? Bakit puro kay dugo? Nandito si Vera at Damon at umiiyak na si Vera. Hindi pa rin ito makapaniwala sa kanilang narinig mula kay Connor at nandito halos lahat ng buong pamilya. "Sumagot ka sa akin, Gregor!" Halos mawala ng balanse si Vera pero hindi pa rin nagsasalita si Gregor. Lutang na lutang ito, talagang hindi ito nakakarinig ng kahit na ano. "Ma'am, tama na. Hirap na si Kuya. Hindi niya ginustong lahat at huwag niyo muna siyang pagalitan. Importante si doktora ngayon." Halos umalingaw nga ang boses ni Argus at hindi sila matigil sa pag-iyak. Sabay ang kamay ni Gregor at nagdikit para magdasal. Hindi niya alam kung paano magdasal pero palagi niya nakikita si Arabella at ginawa niya ang ginagawa nito. Lord, please, save my wife and my child. I know I am not good like others but my wife didn't deserve this." Nagulat sila na marinig nilang dasal ni Gregor. Mas lalo silang naiyak nang marinig nilang hiling nito. Hindi man sila naniniwala sa Diyos bukod sa iba, pero nagawa na rin nilang ipagdasal si Arabella. Habang lumipas ang oras, talagang masisiraan na si Gregor. Napakatagal nito sa emergency room at hindi nila alam ang nangyayari kay Arabella. Basta naglakad si Gregor at pumunta ito sa ospital kung saan meron isang pwesto kung saan pwede kang magdasal. Ito ang pangalawang beses niyang tumungtong sa ganito bukod nang sila ikasal. Tiningnan niyang Diyos na nakatingin sa kanya at panay ang iyak nito. Ang lalaking demonyo humihingi na ng tulong sa Panginoon. Wala siyang maisip na ibang tutulong sa kanya kung hindi ito lamang. Kaya naman lumuhod si Gregor at panay ang dasal niya. "Alam ko nang makasalanan ako, pero binababa kong ulo ko sa inyo. Iligtas niyong mag-ina ko. Hindi ko kayang mawala sila sa akin, kaya parang awa mo na, iligtas mo si Ara." Parang binibiyak ang puso ni Gregor habang siya'y nagdarasal. Sa kanyang pagdarasal, ang kanyang dibdib ay puno ng sakit at hinanakit. Sinisisi naman niyang sarili kung bakit napunta sa ganito ang asawa. "Nananalangin ako, Panginoon, at dinggin mong panalangin ko. Mawala na lahat sa akin basta wag lang ang maging ako." Sambit ni Gregor at tuluyan na itong tumayo habang ang matay namumula nang dahil sa pag-iyak. Wala itong marinig at hindi ito pinapansin ng mga tao sa paligid. Kasunod nun ang paglabas ni Soraya sa emergency room at hinanap agad nito si Gregor. Nanginginig pang kamay nito at nagawang ilagay sa likod. Hindi niya alam ang sasabihin at parang umurong ang dila ni Soraya. "Boss, we did our best pero..." Parang sumabog ang mundo ni Gregor sa kanyang narinig at mabilis itong natumba sa pagkakatayo. Halos mapaiyak ang lahat at hindi matanggap. Ang simoy ng hangin ni sobrang lakas at panay ang dapo nito sa batok ni Gregor. Nakatingin ito sa kalangitan at hawak-hawak ang isang picture frame. Tinitigan niya ito at saka ngumiti ng bahagya. Bawat katulong na makakakita kay Gregor ay hindi maiwasang malungkot. Nagbago kasi ito matapos nang mawala ang mahal sa buhay at palagi na rin nilang nakikita nang umingiti ito paminsan-minsan. Sa paglalakad ni Gregor, natigilan ito nang marinig ang boses ni Argus. "Brother, let's go. Mom is waiting for us." Sabay sakay ni Argus sa kanyang kotse at naiwan si Gregor.
Halos lahat din ng katulong nila ay nandoon sa paroroonan na papuntahan niya. Pero napangiti si Gregor nang marinig nitong isang boses na katulad ng boses niya. "Dad, let's go. I can't wait to visit her." Malamig ang boses ng isang batang lalaki at tumango naman si Gregor na sumakay sila sa kotse. "Are you ready?" Tanong ni Gregor at tumango lang ang anak sa kanya. "It's been 7 years, Dad." Kumirot biglang dibdib ni Gregor sa kanyang narinig. Kinagat nitong labi at saka tumango. Tahimik itong nagmaneho at ilang minuto lang ang tinagal nila nang sila ay makarating sa sementeryo. Bumaba sila at nakitang 2 tent na kulay puti. Nandoon ang buong pamilya ni Gregor at panay naman ang kaway ni Vera. "Here!" Sigaw ni Vera at napangiti ngang tipid si Gregor at saka lumapit ito sa puntod. "Ariela Tumaro." Basa ni Gregor sa lapid at nakaukit dito ang pangalan ng babaeng anak nila ni Arabella. 7 taon ang nakalipas ng maganap ang aksidenteng hindi inaasahan ng lahat. Nang mabaril si Arabella ay nakaligtas ito pero nawala ang anak sa sinapupunan nito. 2 taon din ang lumipas bago sila tuluyang nagkaanak muli nang dahil na rin sa sakit at hirap na pinagdaanan nila hindi maisip ni Gregor na kaya niyang bumuo ng pamilya. Kinamabutihan naman ay nagkaanak nga silang muli. Si Grayson Tumaro ay pangalawang anak ni Arabella at Gregor. Halos hindi talaga nagkakala yung ugali nito sa ama at 5 taong gulang na ito. Samantalang si Ariela naman ay dapat ay 7 taong gulang na kung ito'y nabubuhay. "Gregor?" Isang malamig na boses ang narinig ni Gregor na akala niya hindi na niya maririnig noon. Nilapitan niya ito at saka niyakap ang asawa at niyakap. "Do you feel something wrong? Gusto mo bang magpa-check up?" "Bukas na lang, ano ka ba? Birthday ni Ella at hindi tayo pwedeng umalis." Pagbabawal ni Arabella tumayo ito habang si Grayson naman na nakatayo sa gilid ay panayang hawak sa tiyan ng ina. "Ma'am, when do I see her? I'm excited." Seryosong sambit ni Grayson sa ina. Hindi mabasa ni Arabella ang anak at kahit sana ito dahil ganito rin si Gregor, mas hindi niya maintindihan si Grayson. Kapag ito'y seryoso, mukha nito'y talagang seryoso. Kapag ito naman ay masaya tulad ngayon, ang mukha nito'y ganun pa rin at walang pinagbago. Kaya naman napakamot na lang si Arabella ng tingnan ng anak. "Next week anak at makikita mo na rin siya." Masayang sabi ni Arabella at ginulong buhok ni Grayson. "Kumain na tayo, ano pang hinihintay niyo?" Masayang sabi ni Vera at saka tuluyang kumain ng lahat. Si Ariela Tumaro ay pinalayawan nila ng Ella. Ito ang tawag nila sa prinsesa nila at ngayon naman ay malapit ng mga anak si Arabella sa pangatlong anak. Next week ay manganganak na si Arabella kaya naman sa susunod na araw ay magpapakonfine na ito para hindi na sila mahirapan sa pagdala sa ospital. Ilang oras ang lumipas at kailangan na umalis ng lahat. Nagkanya-kanyang mga ito't si Grayson naman ay sumabay kay Vera at Damon at tangi si Gregor at Arabella lamang ang naiwan sa sementeryo. Nakatayo ang dalawa sa puntod ni Ella at saka hindi maiwasan ni Arabella ang mapaiyak. "Wife, don't cry. She's our angel." Pinapagaan ni Gregor ang sarili ni Arabella nang dahil sa alam niyang hirap na pinagdaanan nito bago mawala si Ella. "I'm sorry, I didn't protect Ella." Niyakap ni Gregor si Arabella matapos nitong humingi ng sorry. Sariwa pa rin ang alaala ng lahat at isa ang mangyaring trahedya sa dalawa. Sila ay naglakad patungo sa kotse at sumakay. Hindi na sila nagtagal pa at bumalik na lang sila ulit sa susunod na linggo dahil gano'n naman palagi ang ginagawa nila. Tuwing linggo ay nandito si Arabella at Gregor at kasama nitong anak at si Grayson. Habang ang iba naman ay bumibisita rin kapag hindi sila busy. Habang nagmamaneho si Arabella, hindi nito maiwasan tanungin si Gregor. "Do you really give up? Sigurado ka na ba?" "I'm already fine, Gregor." Umiling lamang si Gregor at saka ngumiti. "Hindi na talaga at tapos na ako dun." Binitawan na ni Gregor ang kanyang trono bilang isang mafia king na wala rin si Homer at ang gang nito. Ang balita nila kinasal na rin ito at may isa na rin anak. Pero ang pagkakaalam nila wala ito sa Pinas kung hindi nasa France. Kung ganun ay ikaw nang bahala. Pero ayos lang naman talaga sa akin at wala na rin naman si Homer. Sabay natigilan si Arabella na makaramdam ito ng pagkirot ng tiyan. Sumakit yun bigla at agad na humawak sa braso ni Gregor at mabilis itong tumigil. "Manganganak na ata ako!" Sigaw ni Arabella at agad naman nagmadali si Gregor at nanginginig pang kamay nito. "Stay still." Wala nang panahon si Gregor na tawagan ng ina, basta sasabihin na lang niya ito mamaya. Nagmadali si Gregor at tumigil ito sa ospital at nakita nitong palabas si Soraya. "Soraya!
Sigaw ni Grigor at nagulantang naman si Soraya at nakita nito si Arabella. Inaasahan na rin ito ng mga anak na ito ngayon nang dahil sa malapit na rin namang mga anak si Arabella. Pumasok sa emergency room ang dalawa kasama si Grigor habang lahat ay nagpe-prepare sa panganganak ni Arabella. Nagawang i-text ni Grigor ang mga kapatid dahil itong unang nakita niya sa kanyang contact list. Hindi na ito nag-chat sa iba tanging kay Argus at Simon lamang. At habang nilalabas ni Arabella ang bata, si Grigor ay pawis na pawis dahil sa kaba. Sa tuwing nakikita niyang ganito si Arabella ay hindi niya maiwasan ang mag-alala at nagagawa pa nitong matakot na baka hindi nito makaya ng mga anak. Congratulations! Masayang sabi ni Soraya nang lumipas ang minuto na mailabas ang pangatlong anak ni Grigor at Arabella. May ngiti sa labi ng mag-asawa at napatingin sila sa bintana at nandoon ang lahat ng pamilya at nakatingin sa kanila. Masayang-masayang mga ito at muli silang napatingin kay Soraya nang marinig nilang tanong nito. What is her name? Tanong nito tumingin naman si Grigor kay Arabella dahil alam niyang wala pa silang naiisip na pangalan sa babaeng anak. Devora Tomaro. Wika ni Arabella at ngumiti sila dahil napakaganda ng pangalan nito para sa ikatlong anak. Hindi mapapantayan ng saya si Grigor at Arabella dahil kumpleto na sila kahit may nawala. Masaya silang ipakilala sa mundo at ipagmalaki sa isa't isa. Sila ay mangiti sa mga labi ng maisilang si Devora at hindi na sila makapaghintay na ito'y lumaki katulad ni Grayson Tomaro. Maraming salamat, wife. Panibagong anghel na naman ang nadagdag sa pamilya natin at isang mainit na halik ang pinagsaluhan nila. Tunay ngang makapangyarihan ang pag-ibig na kahit ang demonyo kayang paamuhin kapag tinamaan ni Cupido. Marami mang pagsubok ang dumaan sa kanila. Nalagpasan nila ito kasama ang pagmamahal na nabuo sa kanila, lalo na kay Grigor na walang hindi kayang gawin para sa kanyang asawang si Arabella. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Sana po'y naibigan yung ating kwento. Magkita-kita po tayo sa susunod nating istorya.